Welcome back to our channel. May panibago na naman tayong kwento ng tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino, pero this time, hindi ito tungkol sa gyera o tensyon, kundi sa musika, kultura, at kapayapaan. Ngayong linggo, mga volunteers at artists mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa ang sasampa sa barko patungong West Philippine Sea. Ang goal, maghatid ng mensahe ng pagkakaibigan, respeto, at solidarity gamit ang awitin, sining, at pagmamahal sa bayan. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. May 25, Linggo ng umaga, alas 6 ng umaga, mahigit 100 volunteers mula sa Atin Ito Coalition ang sumampa sa barkong MV Kapitan Felix Oca, ready to sail from Manila papuntang El Nido, Palawan. Pero ito ay hindi ordinaryong paglalayag. Bit-bit ng mga volunteers ang mga stage materials, sound systems, and even gifts para sa mga kababayan nating mangingisda. Their mission, a sea concert na tatawaging musika para sa kapayapaan at solidarity, gaganapin malapit sa Pag-asa Island, sa gitna ng West Philippine Sea. Kasama sa mga performers na sasama sa mission ang mga kilalang pangalan sa music scene. Ebe Dancel, Rouge, an all-women rock band. Moro Beats, representing Pinoy rap. HORI7ON, ang rising P-pop boy group. Fumi mula Japan. Vayona and Kai Mata from Indonesia and Malaysia. At syempre, ang K-pop girl group na Mon from South Korea. Grabe diba? Mga international artists united not for a concert sa city, kundi para ipakita ang solidarity and support para sa karapatang pantao ng mga mangingisda, at para sa kapayapaan sa rehiyon. Ayon kay Rafaela David, convener ng Atin Ito Coalition, we will sail not with warships, but with songs, not with hostility, but with harmony and solidarity. Layunin ng grupo na iangat ang boses ng ating mga mangingisda, na araw-araw humaharap sa panganib sa sarili nating karagatan. Hindi lang ito concert, ito ay isang cultural mission. May mga kasamang civil society leaders, artists, at fisherfolk from neighboring Southeast Asian countries. Sa pamamagitan ng art, kultura, at musika, ipinapahayag nila ang panawagan para sa kapayapaan, respeto, at pagkakaisa sa West Philippine Sea. Pero bakit nga ba mahalaga ang ganitong klase ng civilian mission sa panahon ngayon? Sa likod ng mga kantahan at sayawan, may mas malalim na dahilan kung bakit isinasagawa ito. Araw-araw, libu-libong mangingisda sa West Philippine Sea ang namumuhay sa takot, hindi dahil sa bagyo o alon, kundi dahil sa presensya ng foreign coast guards na paulit-ulit silang tinataboy sa sarili nating karagatan. Kaya ang sea concert na ito ay hindi lang aliw, kundi isang symbolic protest. Hindi ito pagkilos na may galit, bagkos, ito'y pagpapaalala na ang West Philippine Sea ay hindi lang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi bahagi ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Alam nyo ba, ayon sa mga pag-aaral, mahigit $300 billion ang estimated value ng mga natural resources sa buong South China Sea. At malaking bahagi nito ay sakop ng ating exclusive economic zone, pero unti-unti itong pinapapasok ng ibang bansa, habang ang mga Pilipinong mangingisda ay nauubusan ng espasyo. Pero sa halip na gumamit ng armas, ang Atin Ito Coalition ay gumamit ng mikropono, ng gitara, ng sayaw, at ng sining. Isang mapayapang paraan para iparating ang mensahe sa buong mundo, handa tayong ipaglaban ang atin, pero sa tamang paraan. Dagdag pa rito, hindi lang mga artists ang nandoon. Kasama rin sa misyon ang mga environmental advocates, youth leaders, at fisherfolk representatives. Nagkakaroon sila ng forums on board habang nasa biyahe, tungkol sa karapatan ng coastal communities, epekto ng climate change, at kung paano maipapasa sa susunod na henerasyon ang pagmamahal sa karagatan. Isang civil society group mula sa Malaysia ang nagsabi, "We are not here to take sides in disputes. We are here to stand with our fellow Southeast Asians for our shared seas, shared cultures, and shared futures." Nakakatuwa ring isipin na sa gitna ng matinding geopolitical tension, may puwang pa rin para sa cross-border friendships at regional solidarity. Iba talaga kapag kultura ang naging tulay sa pagitan ng mga bansa, mas nagiging makatao, mas nagiging totoo.
Kaya hindi nakapagtataka kung bakit lumalawak ang suporta sa Atin Ito movement. May mga nagsasabi na baka ito na ang simula ng isang panibagong anyo ng people power, hindi sa kalye, kundi sa dagat. Habang isinasagawa ang misyon, nakaantabay din ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa mga strategic locations sa West Philippine Sea upang tiyakin ang kaligtasan ng convoy. Ayon sa mga ulat, may mga barko ng Coast Guard na nagpapatrol malapit sa expected route ng MV Kapitan Felix Oca, ready to respond in case of harassment or obstruction. Hindi ito nangangahulugang may balak makipag-engkwentro, pero malinaw ang mensahe, ang gobyerno ay alerto at handang protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa sarili nating karagatan. Bukod sa Pilipinas, tinitingnan din ng mga kalapit bansa sa Southeast Asia ang misyon na ito bilang isang precedent-setting action. Sa Indonesia, Vietnam, at Malaysia, nagsisimula na ring magkaroon ng public discussions kung paano maaaring gamitin ng civil society, youth, at cultural diplomacy para iangat ang isyu ng maritime rights sa rehiyon. May mga analyst na nagsabing ang ganitong klaseng soft power approach ay posibleng makabuo ng bagong multilateral pressure laban sa unilateral actions ng China. Kapag mas maraming bansa ang sabay-sabay na nagpapahayag ng suporta sa rule of law, mas lumalakas ang collective regional voice, kahit walang putok ng baril. Maging ang ilang foreign diplomats na nakabase sa Maynila ay nagpahayag ng admiration sa peaceful initiative. Isa sa kanila ang nagsabi, "This shows the world that the Filipino people know how to fight for their rights, with dignity, art, and courage." Kaya habang ang iba ay gumagamit ng coercion, ang mga Pilipino ay gumagamit ng konsyensya. Sa pamamagitan ng kantang may mensahe, arteng may paninindigan, at pagkilos na puno ng pag-asa. Naglabas naman ng pahayag ang Armed Forces of the Philippines na sila ay handang tumulong at magbigay ng suporta sa misyon ng Atin Ito Coalition. Balikan natin sandali ang dalawang naunang missions. December 2023, unang civilian mission, nakalusot sa mga Chinese vessels papuntang Lawak Island, bitbit ang mga regalo para sa ating sundalo. Dapat sana pupunta sila sa Ayungin Shoal, pero nagbago ng ruta matapos ang agresibong paggamit ng water cannon ng China sa Philippine vessels. May 2024, sa pangalawang mission, kahit binabantayan ng Chinese Coast Guard, matagumpay na nakarating ang grupo sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, para maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Kung maalala nyo, noong 2013, sinampahan ng kaso ng Pilipinas ang China sa International Arbitral Tribunal sa The Hague. July 2016, panalo ang Pilipinas, binasura ang 9-line claim ng China. Pero hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang ruling. Sabi nila, illegal and invalid daw. Pero sa mata ng international law, malinaw, Atin Ito. Habang patuloy ang tensyon sa karagatan, patuloy ding lumalakas ang boses ng mga Pilipino. Hindi tayo papayag na matahimik habang inaangkin ang atin. Pero ang Atin Ito Coalition ay nagpapakita ng isang alternatibong paraan ng paglaban, hindi sa dahas, kundi sa diwa ng pagkakaisa at kultura. Ito ang kwento ng Atin Ito Third Civilian Mission. Para sa bayan, para sa mga mangingisda, para sa kapayapaan. Kung na-inspire ka sa kwento nilang ito, don't forget to like, share, and subscribe, at tandaan. Ang West Philippine Sea ay atin.